Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas Magazine 1278. Bubungad sa umaga. Trending issues na pinag-uusapan. Mga programang aabangan. Agahan hanggang hapunan. Siksik sa impormasyon. GIS, your General Information Station. Radyo Pilipinas Magazine 1278 AM. Huwag mo sanang limutin na mahal pa kita, kahit na nakalimot ka sa pangako mo, sinta. Kahit di na malaya iliong puso mo, damdamin ko pa rin sa'yo ay hindi magbabago. Di kita malilimot ngayon at kailanman, maging ito'y kasalanan, aking hirap. Bakit mo ako inibig? Bakit mo minahal? Sa pagduros akong giliw, ikaw rin ang siyang mahal. Di kita malilimot ngayon at kailanman, maging ito'y kasalanan, aking hirap. Bakit mo ako inibig? Bakit mo minahal? Sa pagduros akong giliw, ikaw rin ang siyang mahal. Ayan ang panglahatan naming tinig. Ilan ba kami ngayon dito? 7? 8? 7? 7, no? Ayun. Lucky Ito po. 7. Mamaya natin sila pababatiin. Itong pong programa na ito, kundi man at iba pa, ay inihahandog namin kay Dindo Amparo at kay Marinela Texon, kay Cheche Ayuste, yung ating aquarium man, si Julius Ungab, at yung nakasama natin kanina si Jared Moreno. Yan. Kuya, Ay, panata mo na. Huwag mong sabihing ika'y hama, kahit na isang mahirap, pagkat ang tangi kong pag-ibig, ganyan ang hinanap. Aanin ko ang kayamanan kung ang puso'y salawahan. Nais ko'y pag-ibig na tunay
at walang kamatayan. Maalaala mo kaya ang sumpa mo sa akin na ang pag-ibig mo ay sadyang di magmamaliw. Kung nais mong matanto, buksan ang aking puso at tanging larawan mo ang do'y nakatago. Di ka kaya magbago sa iyong pagmamahal. Hindi giliw ko hanggang sa libingan ay o kay sarap mabuhay, lalo na't may lambingan, ligaya sa puso ko ay di na mapaparang. Di ka kaya magbago sa iyong pagmamahal. Hindi giliw ko hanggang sa libingan, o kay sarap mabuhay, lalo na't may lambingan, ligaya sa puso ko ay di na mapaparang. Ligaya sa puso ko ay di na mapaparang. Ayan, dalawahan tinig namin ni Dali Paborito at ang inyong abang lingkod. Magandang gabi sa inyong lahat. Dali, ipo-profile Yes. kita ngayon. Bakit ngayon ka lang nagpakita sa taong bayan? O nga, first na, unang-unang kanta ito, Tony. Oo. Kasi, sad to say na noong 2022, na mild stroke ako. Ayun. Oo, nagkasakit ako. Kinonfine ako dyan sa heart center. Natatandaan ko pa ito way back 1917 ba yun? O 16, di ba? Tayo-tayo natin, Tess. si Ate Sama-sama, salo-salo. At saka nung bumalik ako ngayon ang first kong appearance. Ngayon lang ako kakanta uli. Ngayon lang ako makikita ng buong sangkatawa ng buong mga fans ko. At eto nga ako kasi gusto kong bumalik kasi namimiss ko talaga ang pagkanta, Tony. Oh. Nakaka-miss talaga kasi nung nandun ako, nasa bahay lang ako. Pag ako'y nag-iisa, nagmumuni-muni, naaalala ko talaga yung mga ano natin, pinagsasamahan natin, yung masasaya tayo dito. Ibang-iba na ang DCRM ngayon. Nabighani ako talaga sa ganda, ang linis, at saka ang ganda-ganda niya talaga. Mayroon silang separate na mga room. Yung mga istasyon nila. Binago na, ginawa ng Radyo Pilipino. Oo nga, ang ganda nga oh. Talagang ibang-iba. Na-amazing nga ako pagpasok pa lang dito. Ito na ba? Naligaw ka mo kanina. Oo, naligaw ako. Doon kami nagpunta. Ayan, si Dali Paborito Cruz. Bago tayo magchismisan, Sige. susunod naman na awit, si Melvin Lozano, Kung Mawawala Ka. Di pa tayo mawawala. Ka sa piling ko,
Hindi ito matatanggap ng puso ko. At bawat pangarap ay biglang maglalaho. Mawawalang saysay ang mabuhay sa mundo. Kung masamang panaginip lamang to, sana ako ay gisingin mo. At sa aking pagising, ako'y iyong yakapin at sabihin mong ako'y mahal mo rin. Kung mawawala ka, hindi ko makakaya harapin ang bukas ng nag-iisa. At kung ako'y iiwan mo, paano na tayo? Sayang ang pangako sa isa't isa. Kung mawawala ka, mawawala ka, hindi ko makakaya harapin ang bukas ng nag-iisa. At kung ako'y iiwan mo, paano na tayo? Sayang ang pangako sa isa't isa. Kung mawawala ka, Radyo Magazine 1278. Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy pawis, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman! Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, Tulog. laro, laro, at laro. O ano? Game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan kontra text scams. Oplan kontra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine. 1278 AM. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin, Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine. 1278 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting na usapan. Hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo Pilipinas Magazine. 1278 AM. Naku, ay ganda nga nitong dalaga. Ang aking puso'y nahalina. At nang minsan kaming nakakilala, pinagtapat kong mahal ko siya. Subalit ang sagot nitong dalaga, bata pa raw siya sa pagsinta. At di nararapat na mag-asawa, pagkat ayaw ang kanyang ama. Isang araw kami nagkita, siya'y may kasamang matanda na. Sa wari ko ay kanyang ama, kaya ako ay nagmano pa. Ngunit ako ay nagtataka, tila galit ang kanyang derpa. Nang aking makilala, ito pala'y asawa niya. Mula nooy di mapalagay ang aking pusong nagmamahal. Araw-gabi ay nagdaramdam sa sinapit kong kasawian. Ito ay magsilsilbing aral sa pagpili ng minamahal. Kung kayo'y iibig kahit hindi maganda, dapat lamang sa pagsinta. Nooy di mapalagay ang aking pusong nagmamahal. Araw-gabi ay nagdaramdam sa sinapit kong kasawian. Ito ay magsisilbing aral sa pagpili ng minamahal. Kung kayo'y iibig kahit hindi maganda, dapat lamang sa pagsinta. May kasamang matanda na. Sa wari ko ay kanyang ama, kaya ako ay nagmano pa. Ngunit ako ay nagtataka, tila galit ang kanyang terpa. Nang aking makilala, ito pala'y asawa niya. Mula
mo'y di mapalagay. Ang aking pusong nagmamahal, araw-gabi ay nagdarandam sa sinapit kong kasawian. Ito ay magsisilbing aral sa pagpili ng minamahal. Kung kayo'y iibig kahit hindi maganda, dapat lamang sa pagsinta. Kung kayo'y iibig kahit hindi maganda, dapat lamang sa pagsinta. Si Eddie Suarez, magandang dalaga. Kuya, bati ka. Gandang gabi po, hapon. At masayang pakikinig po sa kundiman at iba pa. Yan. Ako naman ang aawit, Kung Kita'y Kapiling ni Larry Miranda. Ano't di ka kumikibo, naghihalo na yaring puso, dahil sa aking pagsuyo, na di mo pinansin at iyong binayaang masipayo. Kung kita'y kapiling, ay nalilimutan ang mga pasakit at dusang tinataglay. Sa lahat ng oras, ikaw ang pangarap ng abang bihag mo na laging nasa hirap. Bakit aking giliw di mo palingapin ang naghihintay ng awa mo at pagtingin? Isinusumpa ko kahit na pumanaw, ikaw ang giliw ko hanggang sa hukay. Bakit aking giliw di mo palingapin ang naghihintay ng awa mo at pagtingin? Isinusumpa ko kahit na pumanaw, ikaw ang giliw ko hanggang sa hukay. Yan ang awitin ni Larry Miranda, Kung Kita'y Kapiling. Ang susunod naman na awit ay si Nicolas Enriquez, Kumpisal. Madre, nais kong mangumpisal. Ako'y nagkasala sa isang nilalang.
nais kong ipagtapat. Hindi na siya malaya noong una pa man. Iniibig ko siya, maging ito ay bawal, at mayroong ibang puso sa amin nagdaramdam. Bakit pa kaya ako sinilang? Laging sawi ang aking buhay, subalit kung nais ng may kapal, sino akong tao lamang na susuway. Padre, parusahan mo ako sa aking kasalanan. Ngayon'y nabatid niyo, ako'y dumadalangin na sana ay magbago, na yun lang pag-ibig dito sa puso ko. Padre, sinasamo ko, ipanalangin mo ako sa aking pagkakasala. Patawarin sana ako. Radyo Magazine 1278. Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang tangi kong pag-ibig. You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the kundiman with the harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading, but they differ in time and structure. The kundiman having a moderate 3/4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics. Kaawa-awang tao or sitwasyon where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of Kundiman, Conching Rosal, Silvia La Torre, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng Kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of Kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heart-rending roots of something truly Filipino.
Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na magiging milyonaryo. Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga. Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam. Sus, sino naman magpapaloko sa ganyan? Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad. Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-iendorso. Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang 3 buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online. Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan. Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center. Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina. Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit since the dress covers almost all of her person. It surely does. Ang Maria Clara ay may 4 na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camise, and the panuelo, which is a stiff scarf. Paano kaya na pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin? Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno. Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant. Good evening, my name is Gloria Diaz, Financial Manila. Miss Philippines! Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire. Exactly. Pinapasikat nila yung humble pinya cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced. Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another kultura. It sure is. Now that's a quick look at Kultura because our culture is cool. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Bahay kubo, kahit munti. It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song na tuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino, of all things, pangalan ng mga gulay, and maybe encourage them to eat vegetables. Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves, surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Silvia La Torres sang her version of it on her album. Bahay, kubo, kahit munti.
In '68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it. Ang halaman doon ay sari-sari. The UP Madrigal singers sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Tamang impormasyon. Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan! Kabataan, kasama sa usapan. Radyo Pilipinas Magazine, 1278. Mahawi man ang ulan, di mo matitiyak. Kung laging mayroong bugaw, kapang natatanaw, at sa umaga't hapon ba'y may araw pang sisikat, sa gabi naman kaya'y may talang kikislap habang sinasariwa dati mong mga pangarap. Sundan ang bagari sa kaniyang hangganan. Baka do'y sakali ulap mo'y magpaalam, at pag napawi na sanhin ang kapanglawan, muling buksan ang puso karimlan. Kayanin mong limutin luha ng nagdaan. Ba't mo pa iisipin ang dating sumpaan? Sanlibot sang kasawian, pasan mo habang buhay, kundi mo nginitian. Dinanas na lumbay, ulap ay mahawi. Kahit na paminsan-minsan, sundan ang bagari sa kanyang hangganan. Baka do'y sakali ulap mo'y magpaalam, at pag napawi na sanhin ang kapanglawan, muling buksan ang puso, muling sundan ang araw, hawiin mo ang ulap ngayon.
maligaya, mahawi man ang ulap. Si Nicorong, huli na ang lahat. Huli na ang lahat nang ikaw ay magbago. Huli na ang lahat nang mabalik sa piling ko. Sapagkat sa pag-ibig may katugon ang puso ko. Isang mutyang di marunong na maglilo. Noong una'y di mo inunawa na ang ngarin ko ay dakila. Nang magsisi ka ay huli na aking mutya. Puso'y may iba na nililiyan. At kahit naisip na muli kang lingapin, ay hindi magawa. Sa mutya'y may pagtataksin ang aking masisisi. Ang puso mo'y kabilanin, ang magbalik ay huli na aking hiling. Noong ay di mo inunawa na ang ngarin ko ay dakila. Nang magsisi ka ay huli na aking mutya. Puso'y may iba na nililiyan. Kahit naisip na muli kang lingapin, ay hindi magawa. Sa mutyang siya'y pagtataksil ang aking masisisi. Ang puso mo'y kabilanin, ang magbalik ay huli na aking giliw. Ayan, si Nicorong, huli na daw ang lahat. Hindi pa. Isang bagsak, Kuya Eddie. Happy birthday. Happy birthday. Kay Nick. Maligayang bati, maligayang silang, maligayang bati, maligayang bati, Sa iyong pagsilang, maligayang Wish ka muna, Nick. Wish ka. Ay, maraming salamat sa Panginoon Diyos na pinalakas naman ako ulit. Magpapasalamat din ako sa kay Rena, manghihilot sa Quiapo. Hinilot niya ako kahapon. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Kasama ko. Ayun. Salamat. Pito ang tinig naman namin. Pasensya.
Pasensya. Ikaw? Yeah. Sige, go. Pasensya. Ikaw ay walang-walang magpasensya. Pasensya. Di ka dapat mainggit sa mapagwarta. Maghanap ka ng magawa. Kung wala ay magtiis ka. Magpasensya, magpasensya, magpasensya. At doon sa mga chismosa, ang dapat ay dagdagan mo ang pasensya. Sa mundo'y lamang ang mali. Huwag ka sanang magtaka. Magpasensya, magpasensya, magpasensya. Mayroong langit ng pag-asa. Ang nagmamahal ay may pasensya. Pasensya. Ang pag-ibig ay ligaya. Kung ang puso ay tapat sa bawat isa. Kung ikaw ay hinahapit sa tuwina, tiis ka na lamang at magpasensya. Ang aking payo ay sundin at iyong ikagagaling. Magpasensya, magpasensya, magpasensya. Mayroong langit ng pag-asa. Ang nagmamahal ay may pasensya. Ang pag-ibig ay ligaya. Kung ang puso ay tapat sa bawat isa. Kung ikaw ay inapis sa tuwina, magtiis ka na lamang at magpasensya. Ang aking payo ay sundin at iyong ikagagaling. Magpasensya, magpasensya, magpasensya. Ayan, ang pito ang tinig ng magpasensya. Ano kayang papasensyahin natin, Ber? Si Eddie Suarez, bakit sa'yo pa? Bakit ba tayo nagkakilala? Bakit ba ganda mo ay nakita? Bakit ka ba napamahal sa akin? Hindi rin lang kita nakakapiling. Sa'yo ba nagising ang damdamin? Sa'yo ba puso ko'y nahalin? Sa'yo at hindi na malaya. Sa'yo ba na bawal mahalin? Tamis ng ngiti mo'y lagi nang hinahanap. Sigaw ng puso'y tanging ikaw. Ngunit hindi dapat at wala akong lakas upang ibigin ka hanggang wakas. Sa'yo ba nagising ang damdamin? Sa'yo ba puso ko'y nahalin?
Bakit Sa'yo Pa? Ayan. Si Verdayap naman, naawitin niya ang Mahiwaga. Mahiwaga ang buhay ng tao. Ang bukas ay di natin piho. At manalig lagi sana tayo. Ang Diyos yang pag-asa ng mundo. Pag-ibig sa ating kapwa-tao at laging magmahalan tayo. Yan ang lunas at ligaya at pag-asa ng bawat kaluluwa. Mahiwaga ang buhay ng tao. Ang bukas ay di natin piho. At manalig lagi sana tayo. Ang Diyos yang pag-asa ng mundo. Pag-ibig sa ating kapwa-tao at laging magmahalan tayo. Yan ang lunas at ligaya at pag-asa ng bawat kaluluwa. Yan ang hiwaga ng buhay ng tao. Showbiz! Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba? Swak na budget recipes. Light na buong family. Talakayang makakalikasan. Anything under the sun. Radyo Pilipinas Magazine, 1278 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.